but now I'm found. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. But now I see. It was grace. Amen. Tunay na biyaya ng Panginoon. That's all my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious that grace appear. The hour I first believe. Minsan pa, amazing grace, how sweet the sound. Amen. God bless you, Brother Tony. How sweet the sound that sings like me. Hallelujah. How once was lost, but now I found. As blind, but now I see. Praise God, hallelujah. Praise God, 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 praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Idulog natin sa Panginoon. Ito ang gabi ng ating panalangin. Tayo'y lubos magpapasalamat sa ating Panginoon. At tayo'y makadalo sa gawain ang ating Panginoon. Hangad lang natin mga kapatid na nais nating makapilusip ang ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko. O Ama naming banal na makapangarin sa lahat. Panginoon, narito ang iyong munting kawan, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Kami, Ama, lubos na nagpapasalamat na binigyan mo kami ng isang pribilehyo, Panginoon, na makadalo sa gawain mo, Lord God. Lord, maging nasa live stream, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na way ikaw, Panginoon, magpala at abutin mo rin sila, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Ama, wala kami inaasam, Panginoon, kundi ikaw ay aming pasasalamatan, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng iyong mga anak. Lord, wala kaming magagawa, Panginoon, sa ganang aming sarili, Lord God. Maliban, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. Lord, nataas namin sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Naway patuloy kang mangusap, Lord God, sa iyong mga anak. Buksan mo, Lord, ang aming puso't isipan, Panginoon, naway ikaw, Diyos, ang mahayag sa aming mga buhay. Ama, marami pong salamat, O Diyos. Tinataas namin, O Lord God, ang gawain ito, Panginoon. Naway ikaw, Panginoon, ang manguna sa amin. Lord God, ikaw ang magpaunawa sa amin, Panginoon, ng lahat na iyong mga salita, Lord Diyos, na aming mapapakinggan, ay magbigay, Panginoon, ito ng kaliwanagan sa aming buhay, Panginoon.
Lord, alalahanin mo rin, Panginoon, ang aming pastor. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy magbigay ng kalakasan, spiritual o physical, Panginoon. Na patuloy mo siyang gagamitin, Panginoon, hanggang sa matagpuan, Lord, ang kauli-ulihang binhi, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Kaya mo, Panginoon, na ikaw ay aming awitan, ikaw ay aming sambahin sa gabi to, Lord God. Lord, lalahanin mo, Panginoon, ang iyong mga anak na kung saan dako, Panginoon, naroon, nawa ikaw, Panginoon, siyang patuloy na magpala, O Lord God. Lord, alalahanin mo rin, Panginoon, sa gabing ito, Ama, wala kaming inasam sa aming puso, Panginoon, kundi ikaw ay aming pasasalamatan sa gabing ito, Ama. Lord, muri, ang lahat ito yung binabalik namin sa iyo, pinasasalamatan, sa tangi makapangyarihan mong ngalan ni Lord Jesus Christ, we pray, ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Muli tayo'y salamat sa ating Panginoon na narito na muli ang ating mahal na pastor. Amen. Tunay na tayo na-miss natin siya. Amen. At tunay na nanabig tayo muli. Amen. Na makapakinig ng mga salita, purong salita ng ating Panginoon. Amen. Tuloy natin isama sa ating panalangin ng ating mahal na pastor. Amen. At tayo'y magtutungo na. Amen. Sa pagpurit, pagsamba. Amen. Habang inahan niya ating kapatid, Brother John para sa ating song, praise and song worship. Amen. Tayo umawit ng may kagalakan sa ating puso na minsan pa, amen, tayo binigyan ng dakilang pribilehiyo, amen, na minsan pa tayo makapunta sa kanyang presensya. Awitan din nagsasabing the original life, amen. Tunay na ito ang ating pinanabikan, amen, na isang araw tayo magkikita sa isang alapaap, amen, na naroon na ang ating Panginoon. Amen. Isang pawitan ng Panginoon habang tayo nagkakamayan. God's Amen. The original life. God's attributes were manifested to His bride in this last age. We have got the revelation by the last prophet's message, and we know we are, amen, and what we are is for. Praise the Lord for the original life, the original life, the original life, the original sin, the original war is what I believe, amen. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life. Amen. Thank you, Lord. Amen. We are the Word made flesh today. This is what the Scriptures say, and our names are seen within, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God, who's the original life. Thank you, Lord. The original life. God bless you, Brother John. The original sin. The original war is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original sin. Arise, arise of understanding. He has opened up at last, and sweet victory is ours. Pull chains down in the past, true jubilee has sounded, and He responded to our God, who's the original love, the original life, the original life, the
the original seed. Amen, Lord. The original word is what I believe. The Son of Man is revealed. The seven seal is unveiled. The original life. We are called, amen. We are called unto adoption, full authority and power. Sleeping sins will wake and join us for translation in this heart. Gentiles, they will soon. Glory, hallelujah, to our God, who's the original life, the original life, the original life, the original sin, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed. The seven seal is unveiled. The original life, the original seed. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo yun, mga kapatid. Kung wala dun sa labas, tayo yung original seed ng ating Panginoon. Salamat sa biyaya ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So din, minsan pa tayo magtutuloy-tuloy. Amen. Gusto ko lang din magpasalamat kay Lord. Amen. Minsan pa sa pribilehiyo. Amen. Na tayo magamit minsan pa sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Tayo naparito. Amen. Para awitan si Lord. Amen. Hindi tayo naparito para magkitaan lang. Amen. Tayo naparito para sambahin siya. Amen. Sa lahat ng gawan sa ating buhay. Amen. Pwede ba natin siya palapan? Leave it there. Amen. Tayo manatili. Amen. Salita ng ating Panginoon. Dahil ang lahat ng pangako ay para sa atin. Amen. Hallelujah. Leave it there. Samahan niyo ako. Amen. Amen. Hallelujah. Leave it there. Amen. If the word from you withholds of its silver and its gold, and you have to get along with maker fair, just remember in his word how he feeds the little bird. Take your burden to the Lord and leave it there. Amen. Leave it there. Leave it there. Yes, Lord. Take your burden to the Lord and leave it there. Amen. He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. If your body suffers pain and your health you can, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows the pain you feel. Yes, He can save and He can heal. Amen. Your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Amen. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Amen, Lord.
your burden to the Lord and leave it there. When your enemies assail and your heart begins to feel, don't forget that God in heaven answers prayer. Amen, Lord. He will make a way for you. Yes, He'll lead you safely through. Yes, Lord. Burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Amen, Lord. Take your burden to the Lord and leave it there. When your youthful days are gone and on which is tailing on, and your body bends beneath the weight of care, He will never leave you there. He'll do it to the end. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Leave it there. Amen, Lord. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Minsan pa, leave it there. Amen. Leave it there. Leave it there. Amen. Yes, Lord. Amen. Take your burden to the Lord and leave it there. Hallelujah. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Take your burden. Take your burden to the Lord. Take your burden. Take your burden. Take your burden to the Lord and leave it there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang pangako sa atin, amen. Pero sabi niya, yung burden mo, amen. Take your burden to the Lord and leave it there. Dapat pasanin mo, amen. Ang mga kapatid mo, kaliwat kanan, amen. Kahit may maraming mga circumstance, amen sila na nakikita natin, love natin sila, amen. Kasi mga pangako na yun, amen. Sabi nga, leave it there. If you trust, never doubt, amen. He will surely bring you out, amen. Sa atin yun, mga pangako na yun. Amen. Pwede ba natin siyang palakpan? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Napakainam ng mga pangako ni Lord. Amen. Salamat sa biyaya niya. Amen. Pwede ba natin siyang sambahin? Amen. In Christ alone. Amen. Siya ang ating lakas. Amen. Lahat. Amen. Siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating peace of mind. Amen. Hallelujah. In Christ alone. Amen. Place my trust. In Christ alone will I glory. Do I could pride myself in battles won. Mula sa ating puso, amen. Hallelujah. Yes, Lord. In thy strength alone I overcome.
I'd stop and count successes like diamonds in my hand. But these trophies could not equal to the glory. Yes, in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Yes, Lord. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tender mercy could reach beyond my weakness to mine. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses, glory of my Lord. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ. Minsan pa, it's Christ alone. Place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is minsan pa may sa pagkakataon in Christ alone. Hallelujah! I worship you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Amen. Every victory, my source of strength, source of hope is Christ alone. My source of, amen, Lord. My source of hope is Christ alone. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Umawit sa ating Panginoon na amen, na may revelation sa awit na yun. Hallelujah. Pwede pa ba natin siyang palakpak? Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Siya yung strength. Amen. Siya yung hope. Hallelujah. Peace of mind. Amen. Hallelujah. Awitan pa natin siya. I'm amazed. Nakakamangha ang kanyang pag-ibig. Kahit tayo. Amen. Not afraid. Yes, to face the problem of tomorrow. Yes, Lord. Siya nga, Lord. Knowing you are everything I ever need. Hallelujah! I'm amazed that you love me, Lord. I'm amazed how you care.
I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed. Minsan pa I'm amazed mula sa ating kabuturan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away, all my sins. Minsan pa sa uling pagkakataon, amen. God bless you all. Brother Marvin, God bless you. That you love me. Amen. Thank you, Lord. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. They're all washed away. All my sins are washed away. All my sins are washed away. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Isa ba tayo makaupo sandali? Salamat sa ating Panginoon na binigyan tayo ng pribilehyo. Amen. Na makapagpurit, makasamba sa Kanya minsan pa. Amen. Salamat sa Panginoon dahil naroon ang kagalakan sa ating puso na bawat ating inaawit, tunay na ito'y may revelasyon sa bawat isa. Amen. Kaya tunay na tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon na minsan pa. Amen. Na naway naging mabangong samyo ang ating mga awitan. Amen. Sa ating Panginoon. Amen. So tayo tungo na sa testimony, song offering, mga nice, I believe pinagpala tayo ng ating Panginoon sa mga nagdaang araw. Amen. At ating ibalik ang papurit pasalamat sa ating Panginoon. Meron po ba? God bless you, Father. Father Abe. Praise the Lord. Amen. Gusto ko lang pong pasalamatan ng ating Panginoon sa kadakilaan niya kung paano niya minamanifest sa ating kalagitnaan ng kanyang kapangyarihan. Amen. Kung maalala niyo last Tuesday, may binasa tayong mga prayer requests. No, kasama nga doon yung prayer request nung pamangking ko, si Sister Aloy. So wala po siyang, alam ko walang lakas ng loob yun at tumayo dito, no? So nag-prayer request po siya nung Tuesday night na yung anak ng kanyang kaibigan ay nawawala na ng ilang kung buwan na ba nawawala or so praise the Lord. Tuesday po yun, no? Napakadakila ng ating Panginoon dahil kinabukasan ng umaga nahanap na po yung nahanap pong bigla yung anak nung kanyang kaibigan. So, doon lang po makikita natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. At alam ko malaking boost doon sa pananampalataya ng aking pamangkin tsaka ng kanyang mister, si Brother Andrew, na nakita nila kung gaano tumugon ng panalangin ng ating Panginoon. Alam ko yung mga ganong bagay, kasi talagang problema na yung malaki na hindi nga makita yung bata eh. Pero sa isang kisap mata, amen, praise the Lord. Dahil mayroong mga kapatiran na nagtutulong-tulong sa panalangin, amen. Nandoon ang kasagutan ng ating Panginoon. So, binabalik ko lang po sa ating Panginoon ang mataas na papuri. Amen. God bless you, Brother Abe. Salamat sa ating Panginoon, amen, sa bawat katugunan
ang ating mga panalangin. Amen. Tunay na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Meron pa po ba na nais mag-testify? So, God bless you, Brother Mark. Hello po. Magandang gabi po, brothers and sister. Actually, gusto ko lang po ipatuto to. Kasi nung 2 weeks po, lumabas yung result po ng ano. And 2 weeks po agad, parang trinay agad yung, yung faith ko. Parang, sabi ko ayoko na magturo. Kasi, parang nahihirapan din ako kasi lalo dami lumalabas na process na kailangan gawin. Sabi, tinamad na ako. Tinamad ako mag-process. Sabi ko, bakit kailangan pa mag-private o kailangan mag-experience? Sabi ko, sinurrender ko lahat kay Lord. Sabi ko, Lord, kung para man to sa akin, Lord, yung pagtuturo, bigyan niyo po ako ng desire sa puso ko na ipagpatuloy. Pero ang dami dumaan. Sabi ko, ayaw ko na talaga. Kasi napagod na ako umasa. Tapos nung kailan lang po yun, nagkaroon kami ng kwentuhan nila. Di ko parang gusto ko may sa puso ko na kailangan ko ng advice. Tapos, di ko alam bakit pumasok sa isip ni Brother Marvin yung time na yun. Kasi nakapunta ako din na ang aga ko nakapunta din. Sarado pa yung sanctuary noon. Yung 9 na yun. Tapos, sa labas kami, nabutan ko si Brother Marvin. Then biglang, tinapik ni Brother Marvin yung ko, na sabi niya, bakit di mo itry magturo? Di ko alam, napakabiyaya ni Lord kasi, hindi ko man hiningi yung pero may ginamit si Lord para i-boost yung yung faith ko para sa pagtuturo. Then, after nung usapan namin, pag-uwi ko, nagpasalamat ako. Sabi ko, Lord, sa puso ko lang yun na parang naghahanap ako ng advice para pagpatuloy ko pa ba. Then, after doon na ako napag-isip-isip ko na bakit hindi ko i-try. Tapos, ayun na naman, nandun na ako sa trabaho. Parang nakontento na ako dun sa call center. Sabi, bakit pa maghahanap? Meron naman ako trabaho. At saka, every Sunday naman na-approve ako yung lagi ako nakakapunta dito. Then, nung pumasok, naging ako ng sign kung hanggang saan lang po ako dito sa call center. Then, before 1 week, kasi lumalabas yung mga schedule namin. Pag ko hindi na-approve yung rest day ko, naging Saturday, then buong November ko, hindi ako Sunday off. Then sabi ko, Lord, ito na ba yung sign para maghanap ako ng ibang trabaho na sure na talaga na Sunday ako. Sabi ko, buti na lang pinapayagan ako ng TL ko absent muna. Buong week ng November, lagi akong absent ng Sunday. Pero pinapayagan naman ako. Then, doon ko din napagtanto na, syempre, nakakaya din sa TL ko. Kasi, pumasok ako doon, sabi ko, papasok ako kahit Sunday. Kasi tinanong naman kami ng interviewer nun. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako sa decision ko. Kasi ayoko magkamali. Sabi ko, tinulungan naman ako ni Lord na, ayun, nag-apply. Nag-try ako mag-apply kahit sa private lang. Sa biyaya ni Lord, natanggap naman ako doon. Lahat kasi takot kasi ako mag-demonstration eh. Demonstration talaga pinakatatakot. Matataas sa'yo. Amen. Salamat sa ating Panginoon. God bless you, Brother Mark. Tayo po'y tumayo na. Amen. Tayo papasok sa pinakamanang bahagi. Payag na salita ng Panginoon. Amen. Tunay na na-miss natin ang ating mahal na pastor. Sa tuloy natin sama sa ating panalangin. Nabigyan siya kalakasang pisikal. Amen. At tayo minsan pa manginahin sa salita ng ating Panginoon. Awitin natin nagsabing, as we gather, amen, may your spirit work within us. Amen. Minsan pa tayo salamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. As we gather, may your spirit
works within us. Amen. As we gather, may we glorify your name. Amen, Lord. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of God, the steadfast love of the Lord. God bless you, Pastor. His mercies never come to an end, and they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Amen. Amen. Let's bow our head. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan. Panginoon, tunay Lord God, kayo nga ang tumutugon ng mga panalangin. Kayo po ang aming Diyos, Lord God, na aming maaasahan. Kayo ang Diyos, Lord God, na siyang aming tulong sa oras ng pangangailangan, O Diyos. Lord, buhay po kayo, kaya kami narito, O Diyos. Ito'y gabi ng aming panalangin, O Diyos. Kaya dalangin namin, Ama, kayo pong patuloy na mangusap, kayo din po ang magbibigay ng katugunan sa aming mga kahilingan. Alis kami sa lugar na ito, Lord, na puno ng kapayapaan ng aming puso. Sa inyong dakilang pangalan, naming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magbasa lang po tayo ng ilang talata sa Book of Genesis, verse 12, chapter 12, verse 1 to 3. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Ang Diyos sa magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Makakapo na po tayo. Praise God. So, salamat sa biyaya ng Diyos sa inyo pong mga prayer. Parang matagal tayong hindi nakita, no? Ilang beses kaming nagbalak umuwi. Kung saan kami napupunta, akala ko pa uwi na kami. Mahirap yung gano'n pagkatapos ang Cambodia. Pag uwi namin, layover muna kami sa Thailand. Pag uwi, magkadigit pala yung biyahe nung pauwi sa papuntang Cebu. Kaya puro going back home na lang. Kaya nung pauwi na kami ng Cebu, kako tunay na to. Praise God. Pero sa biyaya ng Panginoon, napakaganda na po nung gawain sa Cambodia. At hindi na po mahirap din pumunta. Noong una kasi mahirap po pumunta doon sa lugar na pinunta namin sa Ratanakiri. 12 hours po yung biyahe doon na kalahati ng gulong nyo na bumabaon po sa putik. Kaya isipin natin na mahirap po yung daan doon. Pero sa biyaya ng Panginoon ngayon, sementado na lahat. No? Hanggang doon po sa site, nagkaroon lang ng konting problema dahil
muntik na rin hindi matuloy, hinaharang po ng gobyerno. Dahil hindi po ang gobyerno may problema, kundi yung temple. May bago pong monk na itinalaga. Siguro, hindi natin malaman. Para bagang sabi nga ng mga pulis, pumapapel. Praise God. Pati yung denomination, yung bishop po ng yung pinaka-bishop ng mga Christian church doon, mga Protestant, kung tawagin nga nila, binalaan na kami, no? Bago kami sinight muna yung mga rules and regulation, bawal ganito, bawal ganyan, hindi kayo pwedeng manira ng ganito, hindi nyo pwede banggitin yung ganito. Praise God. At nakakatuwa naman, kasi nga, para malaman niya na hindi kami lalabag, nakinig. Kaya tuwan-tuwa siya sa napakinggan niya. Kaya hoping, praise God, makalaya din siya doon sa hawla nila. Ang salita niya nga, ang sarap pala dyan sa inyo. Independent kayo. Ang laya ninyo. Ganun yung statement niya. You're sovereign and you're independent and you're free. Kaya hindi natin Lord willing, yung taong yun, makalapit din, no? At makalaya rin siya at maging malaya. Kaya nga, pagdating nga natin, sabi ko nga doon sa mga kapatiran, pag nasa labas kayo, you need to have wisdom, no? Then, hindi po tayo yung pupunta sa isang lugar para lang mangaral. At yun ang pinakaayaw ko yung pupunta ka lang at mangangaral tapos uuwi na. Tapos sasabihin mo, nakapunta ako sa ganito at nangaral. Mamatamisin ko pa na dito na lang ako mangangaral. Di ba? Praise God. Bakit ka palalayo? Pero sa biyaya ng Panginoon, lahat ng hinayuan natin, establish po. Hindi lang na-establish, lumago pa. At patuloy na lumalago. Sabi nga ni Brother Paul sa Cambodia, nung sinasabi ko nga sa kanya, 4 lang sila nun kako, lalago itong gawain mo. Praise God, magiging malaki itong gawain. So, hindi niya maisip kung paano mangyayari yun. Sabi ko, wag mo lang titigilan itong camp meeting na to dahil ito yung gagamitin ng Panginoon. Kasi lahat ng mga may imbitahan, bukod doon sa mga sympathizer, mga denomination, dahil kulang ng fellowship. Tandaan nyo, ang Christian lagi naghahanap ng fellowship yan. Pag lumabas kayo ng bansa, dito sa Southeast Asia, hindi nila naintindihan kung ano yung Christian. Basta, ang alam nila, pag tinatawag mo si Christ, Christian ka. Kaya yung Catholic Christian, yung Protestant Christian, lahat Christian. Kaya ikaw, Christian ka din. Hindi nila alam yung mga diferensya. Kaya pag meron kayong fellowship na ganyan at nag-imbita ka, talagang pupunta rin sila. Kaya sabi ko, imbitahin mo lang yan. At kapag nakarinig yan, hindi natin malaman kung may binhiyan o wala. Diyos lang ang nakakaalam, di ba? Praise God. At pagkatapos nga, sabi ko, yung mga young people, kaibiganin mo, katulad na nangyari yan sa Pilipinas, di ba? Lahat ng mga nasa probinsya, sa gusto natin, dahil dito lang ang may trabaho, kapag dito lang ang merong sa Manila lang, nandiyan yung mga magagandang eskwelahan. Ganyan din ka ako mangyayari. At dahil kakilala ka na nila, pagdating nila sa syudad, hahanapin at hahanapin ka niyan. Sa biyaya ng Panginoon, I can say ganun na nga, step by step, nangyayari na nga yung mga
yung mga sinasabi natin doon. Kaya sabi niya, totoo pala yung sinasabi mo. Kaya tuwan-tuwa sila, no? Praise God. Kaya nagpapasalamat siya. At ngayon nga, ang dami ng aming manggagawa na nakikipag-isa sa kanya. Pati sa Laos, Lord willing, no? Sa Sunday, mailagay din natin. Gawa ko si Brother doon ng video na report, no? Para mapanood din natin. Yung blessing ng Panginoon. No? Isa lang ang gusto natin na yung lahat ng ginagawa natin manatili. Praise God. Kasi ayaw po natin, sabi ko nga, hindi ko po uubusin ang oras ko. Hahayo ka ng hahayo. Pagkatapos yung hahayuan mo, hindi naman interesado. Praise God. Kaya meron akong minsan pinupuntahan, pag nakita kong hindi interesado, hindi ko na binabalikan. Kako, bakit ko babalikan yan? Hindi naman interesado. Di ba? Praise God. Interesadong-interesado. Praise God. Kaya sa biyaya ng Panginoon, praise God. At Lord willing, bago tayo mag-anniversary, meron ng makapagtayo na tayo ron. Yeah? Praise God. Hallelujah. So, salamat lang sa biyaya ng Diyos. All things work together for good. Diba? Katulad nga sinabi ni brother natin, alam nyo, pag may desire kayong ganun, na gusto nyong unahin ng Panginoon, praise God. Pwede ka naman magtrabaho, mas malaki nga yung sweldo pag linggo, di ba? Ganyan. Pero makikita nyo mga kapatid, yan ang lagi sinasabi sa mga young people. Huwag kayong matakot. Diba? Magkaroon lang kayo ng desire at manindigan kayo. Kasi scripture yan praise God. Delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Talagang napaka-imposible. Kasi karamihan ngayon ng mga business, pagdating ng Sunday, diyan talaga yung bultok. Di ba? Diyan ka talaga hinahanap. Pero kung handa tayong isacrifice yung linggo na yan para sa ating Panginoon, God will do something. Hindi siya magkukulang. Praise God. Kung kinakailangan kanyang ilipat ng bagong trabaho, ililipat kanya. Di ba? Praise God. At kung mawalan kayo ng trabaho, like sinasabi, all things work together for good. Isa lang ibig sabihin niya, may mas maganda. May mas maganda. Laging ilagay natin sa puso natin yan. Kundi, praise God, talagang nakaka-depress ang buhay ng tao. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, napakabiyaya at meron tayong Diyos na pinagsisilbihan. Hallelujah. Kasi pag wala kang Diyos, talagang naniniwala ka pa sa malas at saka sa swerte. Di ba? Praise God. Ang malas ko talaga yung mga pinagsakluban ng tadhana. Praise God. Pero pag natuto tayo sa Panginoon, isa lang ang alam natin. Di ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Dahil sabi nga rito sa binasa natin, gusto ko lang parang praise God. Gusto ko lang parang reviewin itong pinag-aaralan natin, the seed of Abraham, from natural to spiritual seed of Abraham, from Exodus to David. Praise God. Kasi hindi ako makatulay. No? Sabi ko, reviewin na, padaanan lang muna natin konti para bagang pakiramdam ko, parang matagal ako na nawala. No? Praise God. Hallelujah. Sunod-sunod kasi yung mga bisita din natin di ba? Kaya parang napakalawak nung agwat. Praise God. Then umalis din kami. Kaya praise God. Hayaan lang natin na parang i-refresh natin yung sarili natin. Sabi nga naman, inaawit na, they are new every morning. The steadfast love of the Lord. Para yung bukal, di ba? Kaya ang salita ng Diyos, parang bukal yan. Kaya kahit ulit-ulitin mo, hindi yan napapanis. Meron at meron tayong makikita. Laging sariwa ito Praise God. Hallelujah.
Kaya nga sabi, I will bless thee. I will bless those who will bless you. Napakasarap pakinggan eh. Kasi ikaw yung magiging channel ng Panginoon eh. Para ang mga tao ay mabless. Diba? Praise God. Hallelujah. Kaya tinitignan natin itong dinadaanan ng seed of Abraham. Kung paano ito nag-umpisa. Sabi nga, nag-umpisa ito kay Abraham. Hindi ito nag-umpisa, kaya nga tinawag itong seed of Abraham. From Adam, praise God, nakita natin salit-saling lahi, hanggang kay Noah. Pagdating kay Noah, praise God, hindi na nakipag-usap ang Diyos. Hanggang dumating sa panahon ni Abraham, na minsan pa ang Panginoon ay nakipag-usap sa tao. At sa dinami-dami ng tao, pinili ng Diyos si Abraham. Di ba? Kaya doon nakikita natin yung election. Di ba? Praise God. Kasi nakita ng Panginoon eh. Di ba? Sabi nga, nakita ng Panginoon yung puso ni Abraham. Na kahit anong mangyari, hindi bibitaw si Abraham. Praise God. Kaya ilang beses niya itong sinubok eh. Pinakikita sa atin ng Panginoon. At yung pinakamatindi, di ba? Praise God. Hallelujah. Yung pinakapuso ng kayamanan ni Abraham. Praise God. Yung pinakasentro ng kayamanan ni Abraham. See? Kaya nga minsan ng Panginoon eh, di ba? Hallelujah. Hihingiin sa iyo yung pinakasentro ng kayamanan mo. The center of everything. Di ba? Praise God. Kaya nga sabi, katulad niya ng binatang mayaman nung inihingi na ng Panginoong Sukristo. Hallelujah. Material things pa lang yun. Di ba? Hindi niya na maibigay. Hindi niya naisip yung ginawa na ng Diyos kay Abraham. Praise God. See? Anong mangyayari sa lahat ng mga kayamanan niya? Di ba? Sa lahat ng kanyang plano. Kung mawawala si Isaac. Hallelujah. Pero willing pa rin eh. Di ba? Willing pa rin si Abraham na isuko ito sa ating Panginoon. Di ba? Pero sabi nga, ibinalik pa rin sa kanya ng Diyos yan. Kaya nga sabi, now, God knows, alam na ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga, nung unang tawagin, ang pangalan niya Abraham, then tinawag siyang Abraham the Hebrew. Praise God. See? Hallelujah. Sabi nga rin, Abraham was called Abraham the Hebrew in Genesis 14:13, which is the first time that the word is used in the Bible. Where this term come from and what does it mean? The word Hebrew. Noon ang akala natin salitang Hebrew, it is a language. Pero hindi pala, no? Praise God. Hallelujah. Hebrew language, hindi pala, no? Hebrew is one of the language of salitang Hebrew yan, pero hindi yan ang praise God. Tinawag lang siyang Hebrew, in Hebrew language, Ibre, no? The root letters are used to mean cross over or pass through. Today in Israel, we can use the word to talk about moving houses. Moving houses. Nililipat yung bahay. Yan pala ibig sabihin ng Hebrew. Praise God. Kaya nga, hallelujah, we are the spiritual seed of Abraham. We are moving houses. Di ba? Praise God. Hallelujah. Transgressing laws. Pagdating naman sa batas, lumalagpas sa kautusan, going through some difficulties, crossing the road, crossing over a river, and so on. Traversing, passing, or crossing over. Essentially, in the Bible, it seems to have primarily referred to those who traverse rivers. Kaya nga ang salitang Hebrew, praise God, meron itong kaugnayan sa paglalakbay. Hindi lang to basta naglalakbay ka, kundi ikaw ay tumawid ng tubig. Kaya tayo mga spiritual seed of Abraham, tumawid tayo ng tubig.
Kaya lahat ng mga, praise God, spiritual seed of Abraham, nagpabautismo yan sa tubig. Praise God. Tumatawid tayong lahat ng tubig. Di ba? Nagbabautismo tayo. Praise God. Kaya pagkatapos natin ng bautismo, diyan magsisimula yung journey. Hallelujah. See? Kaya nga ganun din ang bansang Israel, di ba? Bago sila mag-start ng journey, praise God, bago sila nakalabas talaga ng Egypt, hallelujah, tumawid muna sila ng Red Sea. Tumawid muna, they traverse the sea. Tinawid nila, crossing over. Praise God. Tumawid sila. Hallelujah. See, pagdating naman sa atin, we are moving houses. Di ba? Praise God. Lilipat naman tayo ng bahay. From these earthly houses, lilipat naman tayo sa heavenly houses. We are Hebrew. Diba? We are the true Hebrew. Praise God. See, noong una nangangarap tayo, sabi, bakit hindi tayong ipinanganak ng mga Israelita? Praise God. You are an spiritual Israelites. Spiritual Hebrew ka. Spiritual Jew. Spiritual seed of Abraham. Praise God. Hallelujah. Hindi tayo bahagi dun sa mga buhanginan sa lupa. Praise God. Tayo bahagi ng mga bituin sa langit. Hallelujah. See? Praise God. Kaya nga, they were the elect, di ba? Kung tawagin natin ng Israel, sila yung mga hinirang o pinili ng Diyos. Sila yung bansang pinili ng Diyos. Kaya tayo man hinirang din, pinili rin tayo ng Diyos. Di ba? Hallelujah. See? Kaya nga minsan nagagalit sila sa Israel dahil hindi nila naiintindihan Di ba? Praise God. Para sa amin, ang yabang ng Israel. They are claiming. Di ba? Praise God na sila, sila lang ang hinirang at pinili ng Diyos. If you will notice, brother and sister, sa buong mundo, isa lang ang may relihiyong Judaism. Wala silang katulad. Naintindihan ninyo? Praise God. Kasi may ipinakikita ang Panginoon dun Hallelujah. Wala silang katulad. Magugulat kayo. Walang Judaism sa labas ng Israel. Di ba? Pero ito makikita nyo, itong mga Catholicism, itong Baptist, Pentecostal, Buddhism, Hinduism, kalat yan sa buong mundo. Di ba? Praise God. Pero itong Judaism, sila lang ang meron. Praise God. Paano nangyari yun? Kasi sabi ng Panginoon, hindi sila pwedeng sumamba sa lahat ng lugar, kundi doon lang sa lugar na kung saan ay ilalagay ng Diyos ang kanyang pangalan. See? Pero nung nasa Panginoon na, wala na. Come what may. Sabi ko, hindi ako tamad. Yan lang lagi ko lang sinasabi, hindi ako tamad, kaya hindi ako gugutumin. Praise God. See? Ang Diyos ang gagawa ng paraan para ako kumain. Dahil pag sinabi ng Diyos, sige, maghukay ka dyan. O maghukay lang ako. Di ba? Praise God. Hallelujah. O niloob ng Panginoon, praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga, nag-tricycle ako, habang nagta-tricycle ako, mahirap. Di ba? Praise God. Mahirap na, maliit pa yung kita. Piso-piso lang. Praise God. Pero may kapayapaan Di ba? Praise God. Kaya yan ang pinangako sa atin ng Panginoon The peace I give you. Hindi niya sinabi, the goal I give you. Hindi The peace. Hallelujah. Doon ko nakita lahat yun. Praise God. Hallelujah. But then, nakita rin natin, God is a rewarding God. Di ba? Hallelujah. Hindi pa hintulutan ng Panginoon na habang panahon ikaw ay buntot.
Hindi niya pahintulutan yan. Praise God. Kasi pangako niya yan eh, if you follow me, hindi ka magiging buntot, ikaw ay ulo. Hindi ikaw yung mangungutaw, ikaw magpapautang. Yan naman ang sinabi niya eh. Diba? Praise God. See? Kaya nga sabi ko, just follow the formula. Huwag kang mag-alala. Sundin mo lang yun. Praise God. Di ba? Hallelujah. Nakita na nga natin sa panahon ni Abraham eh. Sumunod lang siya ng sumunod eh. Di ba? Doon sa lugar niya, mayaman na sila. Kaya nga maraming alipin si Abraham eh. Kaya nung lumabas silang ganyan eh, tapos pinapunta siya ng Panginoon. Saan siya pinapunta? Doon sa disyerto, doon sa walang, hallelujah, walang kabuhayan, ika nga. Di ba? Pero hindi tinignan ni Abraham yun. Then may ginawa ang Diyos. Hallelujah. Kasi kumpleto na siya ng kayamanan. Pero sabi niya, sino magmamana nito? Hallelujah. Nung binigyan na siya ng Isaac, sabi naman ng Panginoon, ibigay mo sa akin yan. Hallelujah. Praise God. Walang logic eh. Sabi nga ng prophet, yung pinaka-ebidensya ng kanyang blessing, kukunin niya pa sa'yo. And yet, praise God, He is willing. Di ba? Kaya minsan ganyan ang Panginoon. Pagpapalain tayo pagkatapos, hallelujah, habang umaangat ka ng umaangat, tapos babawiin sa'yo ng Panginoon. Kasi, magtataka ngayon, di ba? Alalahanin mo si Abraham. Hallelujah. See, pag nangyari yan, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nun? Hallelujah. Sabi niya, I will multiply you. Di ba? Yung nag-iisang anak niya, sabi niya, magiging kasing dami ng buhangin yan. Magiging kasing dami ng bituin sa langit. Eh kung titignan mo si Isaac, isa lang yan eh. Paano mangyayari yun? Praise God. Kaya sa Middle East, talagang paramihan ng anak. Diba? Ngayon kasi pag marami kang anak, para kang sinumpa eh. Hallelujah. Hindi nila naiintindihan. Di ba? Praise God. Pero makikita nyo nga yung sitwasyon eh, no? Yung paglalakbay ng Israel, natutuwa ako eh, di ba? Praise God. So makikita natin yung type and shadow. Pagdating ng ika-4 na generation, from Abraham, Isaac, Jacob, then Joseph, yung 12 patriarchs, di ba? Pasok na sila sa tinatawag nga nating tribulation. Hallelujah. See, ganun din sa 7 church ages eh. Di ba? Nung lumitaw na itong tinatawag nga nating royal seed of Abraham, praise God. Hallelujah. Nag-umpisa na siyang itayo itong iglesia from Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, pagdating ng Thyatira, great darkness. Di ba? Praise God. Tribulation. Praise the Lord. But, God will restore. Di ba? Kailangan niyang i-restore ang Israel. Praise God. See, ang daming mga problemang dumaan, di ba? Hallelujah. See, pero kailangan i-restore ng Diyos ang bansang Israel. Hallelujah. See, kaya nga, ano nangyari? Nag-umpisa na naman kay Joseph. Di ba? Nag-umpisa kay Joseph. Pero wala pa sila sa tamang lugar. Praise God. Naroon pa rin sila sa Egypt. Di ba? Kaya sabi nga, yung nangyayari sa 7 church ages, ganun na ganun din eh. Sabi ko, praise God. Kaya nga pag nakikita na natin ng Old Testament, nakikita nyo ang nangyayari sa panahon natin, lumilinaw yung scripture. Di ba? Praise God. Hallelujah. See, pagdating na bago sila lumabas, di ba? Kailangan ibalik minsan pa.
ibalik minsan pa ng Diyos yung kanyang kautusan, yung law. Kaya nang re-restore na ang church, ibinalik na ng Diyos. Anong ibinalik kay Martin Luther? Di ba? Yung Bible. Praise God. Hallelujah. Ipinakita na yung standard ng Diyos. Di ba? Pagdating sa atin, anong standard ng Diyos? The just shall live by faith. Hallelujah. Lahat ng susunod sa Kanya ay merong pananampalataya. Yan ang pinaka-standard natin. Di ba? Praise God. See? Tenga niya. Kaya ganyan din si Martin Luther. Lip to ear. Di ba? Galing sa scripture hanggang sa kanyang pandinig. Praise God. Ang dami niyang napakinggan, ang dami niyang binasa, ang dami niyang pinag-aralan. Hallelujah. See? Praise God. Kaya paglitaw na nga ni Joshua, di ba? Sabi ng Diyos kay Joshua, keep your balance. Di ba? Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Praise God. Manatili ka lang sa gitna. Hallelujah. See? Sundin mo kung ano yung sinabi ni Moses. Praise God. Pero kailangan nasa balanse. Di ba? Praise God. Hallelujah. Then, pagkatapos ni Joshua, pasok na itong Book of Judges. Praise God. Kaya lagi nga, pag umabot na sa Book of Judges, Laodicea yan. Di ba? Gagawin. They will do what? They think that is right. Di ba? Kaya Laodicea, ganyan eh. Di ba? Hindi na sila pwedeng turuan. Gagawin lang nila yung gusto nilang gawin. Hallelujah. See? Natapos ang Book of Judges sa ganyan. Pagkatapos pumasok na si Samuel. Di ba? Pero nung pumasok si Samuel, merong teacher. Di ba? Merong pang si Priest Eli. Pero bulag na. Di ba? Bulag na. Kaya pagdating natin sa Laodicean age, and they are blind and know it not. Wala nang liwanag. Hallelujah. See? Pero nagsimula ito minsan pa sa still small voice. Di ba? Hallelujah. Samuel. Di ba? Praise God. See? Kaya sabi ko, nakakatuwa talaga. Di ba? Kaya makikita natin yung daloy ng 7 church ages, makikita natin yung dinadaanan natin as spiritual seed of Abraham, kung ano yung nangyayari sa Israel, ganun ang nangyayari sa atin. Hallelujah! Di ba? Pagdating na kay Samuel, praise God. Pagdating kay Eli, di ba? Priest Eli, bulag na. Praise God. Pagkatapos yung lampara sa loob ng templo, makulimlim na. Di ba? Man-made light. Anong man-made light? Yan yung mga preacher, yan yung mga pastor, yan yung mga ministro. Yan yung mga nagsasabing mga ngaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi, we are in a dismal day. Ito yung panahon na yon. Makulimlim. Dahil bakit? Kakaunti na lang. Hallelujah. Di ba? Kakaunti na lang yung langis na natitira. Hindi kasi natin pwedeng sabihin wala silang langis. Praise God. Pwede ba yung pastor? Walang taong makatatawag na si Jesus ay Kristo maliban na naroon ang Espiritu ng Diyos. Praise God. Say, hindi matatawag ng tao yun. It is the Spirit of God. Hallelujah. Na nag-i-inspire sa kanila. Praise God. Hallelujah. Di ba? Kaya nga, dumating na yung propeta. Diba? Kaya nga sabi ko, sa panahon ng Laodicean age, sa dulo, praise God, may lumitaw na propeta. Di ba? Propeta na tinawag ng Diyos.
Praise God. Hallelujah. Siya ngayon ang gumabay. Siya naging ilaw ng bansang Israel. Siya, sabi nga natin, siya yung pinakailaw ng mga hinirang. Praise God. Hallelujah. Di ba? Hanggang matawag nga nila. Pero anong ginawa ng tao? Instead na makinig sa propeta, gusto nila sa tao. Kaya sabi nila, Samuel, bigyan mo kami ng hari. Kaya anong ginawa nga? Hallelujah. Sabi nga ni Samuel, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ayaw nila sa akin. Hindi ikaw. Ako ang inayawan nila. Kaya nga sabi ko sa iyo, the true servant of God, siya ang representante ng Diyos sa buhay ninyo. Praise God. Kaya nga nung nasa Cebu, sabi ko nga, praise God. Pag nag-iika po kayo, huwag niyong ibigay sa pastor, ibigay niyo sa Diyos. Praise God. See? Hallelujah. Kasi kung kay pastor nyo, ibinigay yan at nakita nyo ng Starbucks si pastor, at pagkatapos si kay Dunkin Donut, my goodness, magkakandat tisod-tisod ka. Di ba? Hallelujah. Pastor ko pa-sermon-sermon lang. Naka-Starbucks. Pagpasok sa McDonald's, Big Mac. Ako yung ano lang. Chicken lang. Ano yung chicken sandwich na? Hallelujah. Matitisod ka talaga. Praise God. Sabi ko, huwag niyo ibibigay sa tao. Bigay niyo sa Diyos. Praise God. Ang Diyos ang magbibigay nito sa kanyang lingkod. Kung naniniwala kayo na yung pastor nyo, kako ay, sugo ng Diyos. He is the representative of God. Siya yung ambassador ng Diyos sa inyo. Praise God. See? Pag sinabing ambassador, back up yan ng bansa, ng isang bansa. Kung ambassador ka ng langit, back up ka ng buong langit. Amen. Hallelujah. Lahat ng sasabihin niya, sinabi yun ng langit. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga sabi ko, kailangan marunong kayong mag-check ng Bible. Kailangan nagbabasa kayo ng Biblia. Yung mga young people natin, sa panahon natin kasi ngayon wala na talagang mga hard copy ito Diba? Bibili kayo, pagkatapos magbabasa kayo. Huwag text. Huwag yung cellphone. I'm not against it, okay? Praise God. But you need to have a hard copy, hard copy, Praise God. Say, hallelujah. Kasi pag nalublob yung cellphone mo, di ba? Nalublob sa tubig, wala ka ng Bible. Praise God. Hallelujah. Kailangan meron kayong Bible para nagbabasa kayo. Praise God. Sabi niyo sa akin, Pastor, wala po akong Bible, wala po akong pambili. Di ba? Hindi kita bibigyan. Di ba? Praise God. Wala kayo sa bundok. Pag nasa, sa bundok kayo, I will consider it. Pero kung taga Manila kayo, taga rito kayo, sasabihin sa akin, wala kayong pambili, papupuntahin ko kayo sa amin at talagang papipinturahan ko yung bubong namin. Bago kitang bilihan ng Bible. Di ba? Hindi pwede tatamad-tamad dito. Galit ako sa tamad. Praise God. Namimigay tayo ng Bible pero hindi sa inyo, Kasi pinagpala kayo Naintindihan nyo? Hallelujah. Huwag kayong mangarap na kayo tumatanggap. Mangarap kayo na kayong tagabigay. Hallelujah. Hallelujah. See, yan ang laman ng puso natin. Praise God. Kaya ganyan yan, Nung lumitaw na ito si
Prophet Samuel, di ba? Praise God. Ginaid niya na yung mga tao. Tinuro niya na sa mga tao yung mga dapat nilang gawin, pero ganun pa man, mas ginusto nila yung pamamahala ng tao. Kaya, praise God. Pastor, Brother Nestor, brother, mag-iingat ka. Dahil mayroong nagbabautismo in the name of the Lord Jesus Christ. Mga oneness yan, kulto yan. Ganun ba? Hindi pa ako bihasa sa Biblia, no? Self-study ako. Praise God. Hanap ako ng hanap. Then, nung nakita ko sa Book of Acts, di ba? Hindi ko alam yung mga concordance, wala pang mga computer noon na magse-search ka, wala. Talagang mano-mano. Babasahin mo lahat. Alam ko lang nasa loob ng Bible, hindi ko alam kung nasaan. Dahil nadaanan ko. Kaya nung nakita ko, di ba, kung hindi ako nagbasa, di ba, makikinig ka lang sa tao. Makikinig ka kay Hari Saul. Di ba? Praise God. Hallelujah. Sino si Saul? Sabi niya, ang laki niya sa lahat ay isang ulo. Matangkad. Guwapo. Tall, dark, and handsome. Yan si Haring Saul. Praise God. Kaya nga nung pinili siya, nung sabi ni Samuel, siya yung pinili. Praise God. Sabi ng tao, dapat talaga siya. Di ba? Kasi alam ng Diyos yung puso ng tao eh. Ngayon iniisip nila, tinalaga ng Diyos yun. Hindi tinalaga ng Diyos yun. Sinagot niya lang yung gusto ng puso ng tao. Kaya ganyan din sa atin. Di ba? Kaya nga pag sa tao kayo nakinig, hallelujah. Sabi ko, maski rito sa atin. Di ba? Kapag yung pastor hindi na nangangaral ng ayon sa salita ng Diyos, kahit sinong pastor, kahit ako, pag hindi na ako nangangaral ng salita ng Diyos, alisin na ninyo yung pastor na yun. Kaya sabi ng prophet, huwag nyo alisin yung church, yung pastor ang alisin nyo. Kaso kung ayaw umalis ang pastor, umalis ka na. Di ba? Hallelujah. Message yan. Sabi, huwag nyo alisin yung church, ang alisin nyo yung pastor. Praise God. See? Pero kapag yung pastor ayaw na umalis, umalis na kayo. Leave the man and follow the word. Yun lang naman, ganun lang, kasimple yun eh. Di ba? Then ipinakita naman ng Diyos. Praise God. Kaya nga dun sa sitwasyon na yon, pinakita ng Diyos yung hari na gusto ng tao, then pinakita niya yung hari na nasa laman ng kanyang puso. Kaya nung tinitignan ko nga si David di ba? He is the king according to the heart of God. Praise God. Di ba? Sabi ko parang tipot larawan ng nobya. Naghahanap ako ng quote kasi sabi ko kakaiba itong si David Alam nyo, siya yung hari. Di ba? Siya yung hari na kumikilos na parang saserdote. Kakaiba ito Di ba sabi ko, pag titingnan mo si David, hari siya Praise God. Pero para siyang saserdote. Di ba? Sabi nga ni Job, di ba? Nung nagkamali yung anak niya, sabi, tagpasin ko yung ulo niya. Sabi niya, mahal na hari. Wag, anak ko yan Di ba? Tapos may isa rong, praise God, naalipusta siya. Ini-insulto siya, si May. Di ba? Sabi ng mga general niya, mahal na hari. Ano lang yan Baka sana walang kakwenta-kwenta yan. Di ba? Praise God. See? Babaan ko na. Sabi ni David, wag. Hallelujah. Namamagitan siya. Nandun na yung espada. Nandun na yung judgment. And yet, he acts like a priest. Sabi ko, kakaiba ito Di ba? Kakaiba si David. Praise God.
Hallelujah. Pati yung presensya ng Diyos, He can sense it. Alam niya. Hallelujah. See, alam niya kung ano yung Ark of the Covenant. Praise God. Nung umupo siya, wala yung Ark of the Covenant. See, I think 20 or 30 years na wala sa Israel ang Ark of the Covenant. Sa kanila walang halaga yun. Pero kay David, he knew it. Ngayon yung presensya mismo ng Diyos. Kaya gumagawa siya ng paraan para maibalik yun, maipasok. Kaya nung madala niya yun, saan niya dinala? Sa tabi niya. Hallelujah. No? In the time of Kings, di ba? Book of Kings. Hallelujah. Siya lang yung gumawa siya lang yung may ganong klaseng damdamin. Ibinalik niya yan. Praise God. Kaya natapos nga tayo doon sa presensya ng Diyos eh. Di ba? Praise God. Hallelujah. Nasa tabi ni David. Yung Ark of the Covenant. Hindi sa malayo, nasa tabi niya na. Praise God. Yung templo, yung tabernakulo sa Silo, di ba? Praise God. See? Original yun. Kaya nga sabi ko nga, original lang lahat ng naroon. Yung 7 candlestick, lahat. Yung palangganang tanso, yung materyales sa ginamit, praise God. Hallelujah. Original. Pero ang problema, ikapod. Di ba? Kasi type ng 7 church ages yan eh. Sa loob ng 7 church ages, praise God. Original lahat yun, pero ikapod. Wala yung wala ang Diyos sa kanila. Praise God. See? May sapat na liwanag, pero wala yung presensya ng Diyos. Hanggang dumating sa panahon natin. Di ba? May lumitaw na Samuel, then may lumitaw na David. Praise God. Isang hari at saserdote. Hallelujah. Di ba? Praise God. See? Kaya nga sabi ko yung mga tipot larawan na yan, hanggat hindi dumating si Solomon. Di ba? Praise God. Nanatili ang Ark of the Covenant doon sa simple, walang kalaman-laman na tent. Wala lahat. Di ba? Walang 7 candlestick. Wala yung brazen altar. Wala rin yung brazen laver. Wala yung altar of incense. Wala yung shewbread. Hallelujah. Praise God. Kaya sa panahon natin, ganun din. Wala lahat yun. Di ba? Praise God. Walang 7 candlestick. Praise God. Hallelujah. Walang shewbread. Lagpas tayo doon. Lagpas tayo doon sa brazen laver. Palangganang tanso. Praise God. Hallelujah. Nasaan ngayon siya? Sabi nga, nasa tabi. Hallelujah. Pero sa panahon natin, hindi lang siya sa tabi. Nasa kalagitnaan natin. Hallelujah. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, kung meron 2 o 3 na nagtipon sa aking pangalan, nandun ang aking presensya. Hallelujah. Nasa ating kalagitnaan na siya. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Kaya sabi ko nga, hindi maitatayo ang templo hanggat hindi dumating yung anak ni David. Hanggat hindi maitayo yung templo, ang templo niya, yung mystical body. Hallelujah. Diyan muna siya mananahan. Saan siya mananahan? Doon sa mga simpleng tent. Hallelujah. Hindi sa mararagya, hindi sa mararangyang lugar, kundi doon sa pinakasimple lang. Wala lahat. Praise God. Walang mga furniture. I mean to say, walang mga gamit. Di ba? See? Walang altar. Walang brazen altar. Walang brazen laver. Walang 7 candlestick. Walang shewbread. Hallelujah. See?
Praise God. Kundi one-on-one lang. Kaya si David, ganun, one-on-one lang sila ng Diyos eh. Pag dumudungaw si David. Di ba? Kaya ano sabi ng prophet, bakit naging dakila ang Diyos? Di ba? Paano siya naging dakila? Kasi siya'y napakalaki. Pero nakakuha niyang magpakumbaba. Hallelujah. See? Tingnan niyo yung pinwesto ng Diyos yung sarili niya. Di ba? Pwede naman ipwesto ng Diyos yung sarili niya sa iba. Doon sa roof deck ni David eh. O doon sa pinakamataas sa dako ng templo ni David. Pero, praise God. Doon siya inilagay sa gilid. Sa gilid lang. Kaya nga nakonsensya pa si David eh. Sabi niya, yung Diyos ko, naroon lang sa gilid. Ako na walang kakwenta-kwenta. Iniangat niya. Hallelujah. See? Kaya ganyan din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Binili tayo ng Diyos, hindi nila maintindihan kung bakit tayo ganito. Praise God. Kaya sabi na, bakit ganyan yung Israel? Di ba? Pinili sila ng Diyos. Bakit ganun? Bakit halos lahat ng mga nakapaligid na bansa ay namumuhay sa Kanya? Di ba? Ginawa siyang ganun ng Diyos eh. Praise God. Pero kahit napapaligiran siya ng kanyang kaaway, hindi rin naman siya matalo. Kaya hindi nila maintindihan eh. Praise God. Kaya ganyan din yung buhay natin, hindi tayo maintindihan minsan eh. Di ba? Kahit pwede tayong sabihin natin na magwala, hindi tayo wala. Kahit pwede tayong umasenso. Di ba? Hindi tayo nangangarap ng umasenso. Praise God. Alam nyo, yung mga sister natin, yung mga nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho sa opisina, praise God, ahamunin ng kumpanya. Mag-makeup ka lang, promoted ka na. Yun lang hinihingi, mag-makeup ka lang, promoted ka na. Yung iba naman, sa factory, magpantalong ka lang, tanggap ka na. Hallelujah. Nagtataka sila eh. Di ba? Ano ba naman yan? Pantalon lang. Makeup lang. Praise God. Ipagpapalit mo yung ekonomiya mo. Yung kakainin mo sa araw-araw. Then magugulat sila. Hindi naman nagkukulang ang Diyos sa Kanya. Di ba? Praise God. Hallelujah. See? Doon sila nagugulat sa atin. Praise God.